sapat sa pangangailangan ng lahat. Sa araw na ito, ang pagkain po ng ating kaluluwa ay atin pong mababasa dito po sa Deuteronomy 31 verse 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Praise God. Ito po mismo ay galing sa salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Kaya alam niyo po sa banal na kasulatan ay napakaraming pangako ng Panginoon. At isa sa kanyang mga pangako, ito pong ating binasa na hindi po niya tayo iiwan ni pababayaan man. Alam po niya ang ating mga kabigatan, alam niya ang ating pinagdaraanan, maaring may mabigat kang problema at parang imposible na. Pero mga kapatid, huwag tayong manglupaypay sapagkat sa Diyos mayroon tayong pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ang kailangan lang po ay tayo po ay lumapit sa Kanya at atin pong idulog ang numang ating mga pangangailangan o problema o suliranin sa buhay. Siya po ay mayroong solusyon. At sabi ng Bible, lahat po ng Kanyang pangako ay Kanya pong tinutupad. Kaya kung ikaw ay mayroong talagang pinagdaraanan ang pangako ng Diyos, hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. At bukod po doon, mga kapatid, siyang kukuha ng lahat ng ating kabigatan. Yun ang sabi ng Mateo 7:28, sabi roon, "Come unto me, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Lumapit lang kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayo na nangabibigatang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bilang po pastor, isang kagalakan sa akin na kayo po ay maipanalangin. At ako'y nananampalataya na sa iyo pong pananalig sa Kanya at sa ating pananampalataya, meron pong tiyak na katugunan ang ating Panginoon. Kaya gusto ko po kayong ipanalangin. Lord, salamat po sapagkat sa araw na ito, Ikaw ay mayroong pangako sa amin na hindi mo po kami iiwan ni pababayaan man sa oras man ng kagipitan o suliranin sa buhay. At Ikaw ay tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Panginoon, kung meron pong matinding problema ang nanonood sa araw na ito, ang panalangin ko, Lord, tugunin niyo po. Kung financial problem na ito, Panginoon, Lord, in Jesus' name, sapagkat you are the Lord that provide. Kaya, Panginoon, Ikaw ang tumugon sa aming panalangin. At kung meron man pong may sakit at karamdaman, Lord, I pray, ngayong oras na ito, magkaroon siya o tumanggap siya ng himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, sapagkat sa mga latay mo, Panginoong Jesus, kami ay gumaling na. Yan po ang sinabi mo sa iyong salita. Lord, may problema man sa anak o sa magulang o sa kapitbahay o sa pamilya o sa mahal sa buhay o sa asawa, Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Ang dalangin ko, anuman ang kanilang problema, ito po'y magkaroon ng katugunan. Yan ang pangako mo, Diyos, iyo pong tutugunin ang bawat isang lumalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, kung kayo po ay sumabay sa panalangin at kayo po ay nanampalataya sa inyong puso, tinanggap niyo po ang katugunan sa iyong panalangin. Kaya sa pagtatapos po ng programang ito, ay makakapakinig po tayo ng isang awitin at nawa po ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa anumang ating pinagdaraanan. Namnamin po natin ang mensahe ng awiting ito na aawitin po sa atin ni Miss Merlin Pareha. Pinagpala po tayong lahat ng Panginoon. Puso kong nag-iisa, ikaw ang aking pag
sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan, pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking